Uminit ang publiko matapos lumabas ang umano'y leaked scandal na kinasasangkutan ng asawa ni PBBM na ayon sa ilang source ay bigla raw niyang nakita ng hindi inaasahan. Ayon sa mga kumakalat na ulat sa social media, na sorpresa raw ang Pangulo nang masilip ang naturang file na agad nagpayanig sa online community. Dahil dito, mabilis na sumabog ang mga tanong at haka-haka tungkol sa tunay na nilalaman ng controversial na video o dokumento. Habang umiikot ang balita, iba't ibang reaksyon ang umuspong mula sa publiko. May nabigla, may nagduda, at may agad naniwala sa viral na impormasyon. Ilang analyst naman ang nagbabala na maaring peke, edited, o bahagi lamang ng mas malalim na political smear campaign ng leak. Samantala, may panawagan ng ilang grupo na maging maingat sa pagpapalaganap ng hindi pa napatutunayang impormasyon upang maiwasan ang mas malawak na pagkalito. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Malacanang hinggil sa umano'y natuklasang skandal, dahilan upang mas lumakas ang interes ng publiko. Patuloy na nakaabang ang lahat kung sasagutin ba ng Pangulo o ng kaniyang kampo ang kumakalat na kontrobersya. Sa gitna ng lumalalang ingay online, nananatiling malaking tanong kung ano nga ba ang tunay sa likod ng di umano'y shocking discovery. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Oho. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ah, ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung Nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari maraming Marami sumusuporta. nag-suporta at comment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Ah, opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Oho. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, oh. Oho. hello@cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ay makikita mo, no? Oho. So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oho. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba yan? oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oho. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? mo ba? Oo. Alam mo, Luis Orbon,
Siguro, maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlig Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, ayan, no? Ayan, makikita nyo yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the Go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-4, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. Opo. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yun, Ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan dyan, ano? Ito ay ni-loans magmula no October 24 hanggang October 29. So talaga palang no? Ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Yes po. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. So ang gastos ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, ibuboost nilang lahat. Mamalak ng kahit paano. So gumagasta sila talaga. So sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Mga post ito dyan, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit?
Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Masyado na pong desperado ang mga kalaban, ano? Masyado na pong desperado. Ito pa mga kareaksyon na grabe po, na talagang yung mga fake news peddler nila. Oy, Bongbong Marcos! Sabi daw po ni Bongbong Marcos, hindi siya makalapit kay Xi Jinping dahil napakahirap lumapit, marami daw security. Gusto yata niyang i-gate crash si Xi Jinping. Pagkatapos mong banat-banata si Xi Jinping doon sa ASEAN, tapos si Donald Trump nagipagkaibigan, ay iniwan ka sa ere. Iyak nang iyak. Pati sipon mo, tumulo na sa wet tax mo. Nako, ito pa. Idineso ko na doon sa at least yung latest na binalita, itong primetime news na si, hindi yung yung mga kailangan na imbestigahan ng ombudsman. Nagbigay na ng 5 pangalan. So, meron ng 5 pangalan, yung isa doon sa mga pangalan doon sa 5 na sinasabi ng ICI ay tinumbok sa mga testimonya ni Gutesa. Meron ka pa bang hinihintay na iba na pangalan na sana ay kasama doon? Johnny, sorry kasi nagsasabay ata meron kayong... Oo nga mukhang sa amin yun ba yun? Correct. Parang ayusin natin yung audio, nasasapawan yung audio ni Congressman Mike. Yes. Baka meron tayong nakaabang for report, tapos naka-on yung audio niya, sumasapaw. Si Dale yan Okay. Mike, kaya malinaw na. Yes. Okay. Hindi, yun lang. Ang tanong ko, alam ko marami pa kaming follow-up question doon sa mga tanong ng mga bossing namin kayo na sa StoryCon. Pero unahin ko na yun. May 5 pangalan na gustong isumite ng ICI sa Office of the Ombudsman para masimulan na yung kanilang investigasyon. Okay ay makasuhan na sila. Alam ko na alam mo na kung ano yung mga pangalan na doon. Kasama na doon si dating Congressman Saldico. Meron ka pa ba mga hinihintay na pangalan based doon sa mga naging testimonya ni Gutesa? Meron pa bang kulang for you na dapat talaga bigyan ng pansin? Actually, Jovi, una sa lahat, syempre ayoko naman pangunahan yung ICI at yung ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung ano yung nakikita nila mga dapat na imbestigan. Pero ang siguro dapat, kasi naguguluhan din ng taong bayan dahil hindi nga transparent yung naging investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, kaya hindi rin maintindihan kung bakit ito lang yung mga pangalan, bakit kulang. Pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, dahil matagal din nga huminto, nagkaroon ng kaguluhan, para bang putol hindi na alam yung dugtong doon sa mga nangyayari. Kaya nga noon pa man, sinasabi na sana transparent yung naging proseso ng Independent Infrastructure, magtuloy-tuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee para makita talaga ng taong bayan kung ano tong mga issue, ano yung mga pruweba, ano yung mga nakikita. Kasi siyempre, ako naman, in fairness to doon sa mga pangalang binanggit ni Sergeant Gutesa, nandyan si Eric Yap, nandyan si Saldico, nandyan si Speaker Martin Romualdez. May panahon din talaga na tingnan natin ano ba talaga yung mga kaso laban sa kanila at totoo ba itong mga binabanggit. And tingin ko, naputol doon yung pagdudugtong-dugtong kung ano talaga yung legal na kaso na dapat ipataw sa kanila, sino ba ang mastermind, ano ba talaga to, totoo ba talaga to. Pangalawa, ang isang indikasyon sa akin kasi na napakalinaw, Jovi, yung naalala niyo yung sinabi ni Alcantara, binanggit din ata to ni Bernardo, parating lumalabas ang pangalan ni Mark Teksay at ni Paul Estrada. Ito yung sinasabing kanang kamay o mga aid ni Saldico na hindi lang nagbibigay ng pera pero tumatanggap ng pera. Ang linaw kasi noon, makikita natin kanino nang galing yung mga perang tinatanggap nila at para sa ang proyekto. Pagdating naman sa paglilikom ng pera, kanino nila dinadala yung pondong ito. So ito yung mga bagay na, yun ang akin nakikitang kulang. Dapat talaga makita talaga yung dalawang yun dahil iyan ang nakikita kong susi doon sa kabuang problema natin. Ito, Jovi, hindi lang problema ng flood control. Ang nakikita ko rito, mafia na to ng gobyerno. Yung bang isang buong sindikato na inaayos nila yung pondo ng kabuang gobyerno at talagang nagkakaroon ng nakawan. So maaaring makita natin yan sa Department of Health,
Kita natin yan sa TESDA. Importante itong dalawang taong to na malaman natin kung ano ang pera na kinukuha nila at saan nila dinadala. Okay, linawin ko lang, Micah. So yung dalawang sinasabi mong importante na dapat mag-zero in ang ICI at yung iba pang mga investigative bodies natin. Yung ibang sinabi mga names na nasa testimonya ni Gutesa, ina-expect mo rin ba sila na sooner or later ay makakasama sa mga pwedeng pakasuhan? Ang importante kasi para sa akin kung meron ako kunyari gagawa ng investigasyon or kasama ako sa gumagawa ng investigasyon, let's say sa Kongreso o sa Senado, na maitukoy talaga yung at masundan yung mga binanggit nilang statements. Di ba? For example, nauna si Bryce, nauna si Diskaya. No, sinabi niya mga congressmen, ang dami ng mga pangalan na yon. Paano niya binibigay ang pera sa kanila, nagkakaroon sila ng hatian, doon sa pondo ng kanilang mga proyekto, ano-anong proyekto yun, saan nila dinala, at sino yung kausap nila ng mga opisyal ng Department of Public Works. Pagkatapos nagsalita naman si Bryce Hernandez, sila Alcantara, isang grupo rin yan, may mga binanggit silang pangalan. Ang maganda dyan, yung kay Yusek Bernardo rin, kasi kabuuan nasa taas na siya Undersecretary. At syempre, katulad ng binanggit ko, yung perang binabanggit doon sa paggalaw nila Saldico. Kasi sila Saldico hindi lang involved doon sa mismong proyekto. Doon pa lang sa pagpupunto ng proyekto, kasama na sila. So ito sa akin, Joby, ang mga critical na bagay na kailangan maiayos. Sana nga, kahit na wala pang kaswan, magkaroon ka talaga ng order kaagad, ma-hold kung ano mang pera meron sila. Ma-hold ang kanilang pagbiyahe sa labas. Dahil nga ngayon, pinag-uusapan na, si Saldico na-filean nga, pero yung air assets nakawala na. So ito yung mga sana hakbangin na maisagawa kaagad ng ating gobyerno. Kabuuan na, maging ICI, maging sa Senado, DOJ, at ICI, NBI, ibuo na nila talaga para pati AMLA maisagawa yung karampatang aksyon para itong pondo na pera ng tao, buwis na binayaran ng taong bayan, maprotektahan naman. Last naman si Aisha Lala. Pero dahil nga alam natin na may mga question pa tungkol sa testimonya ni Gutesa, Mike. Pero tingin mo ba hindi pwedeng mahabol yung mga gusto nating habulin kahit wala yung testimonya ni Gutesa? Wala bang pwedeng ibang mga tao na pwedeng tanungin dyan? Actually, Joey, napakaganda ng binanggit mo dahil kanina lamang nakita ko na yung statement ni Prosecutor Padulyon at ng Department of Justice kay Attorney Martinez na ang sinasabi nila, walang issue yung notaryo doon kay Gutesa because ang importante, hindi ibig sabihin na may mali sa notaryo, hindi totoo yung kanyang sinasabi. So maganda yun na indikasyon mula sa gobyerno from the Prosecutor General kay Fadulyon at kay Attorney Martinez. Kaya kung masusundan ka agad yun, napakaganda yan. Kaya yung binabanggit mo dapat, di ba, ma-corroborate pa talaga. Imbestigahan pa nila, palalimin ang investigasyon na ginagawa. Makuha lang nila yung dalawang taong yun kasi ang worry ko, Joby, baka mapatay itong dalawang taong to. Si Paul Estrada at saka yung si Mark Teksay, sila ang may alam na buong sindikato, yung modus operandi ng mafia dyan sa ginagawa sa gobyerno. Pagka itong dalawang to napatay, baka matahimik na kung hindi si Saldico ang nakakalam, itong dalawang tao lamang. Okay. Sir Mike, si Maricel ito, mag-follow up lang ako dun sa naging panayam po ninyo kanina sa Storycon dahil doon nabanggit ninyo na ngayon nasa private practice na kayo, baka nilapitan kayo ni Gutesa para mailapit ninyo kay Senator Marcoleta dahil kakilala ninyo na dating chair ng Senate Blue Ribbon Committee. But I wonder, what made you decide or ano yung nakapagpakumbinsi sa inyo na bagamat nasa private sector na kayo, tutulungan nyo si Gutesa para mailapit sa kena Senator Marcoleta? Totoo yan, Maricel. Matagal din ako nag-isip, no? And kinausap ko rin yung asawa ko. Kasi nga, siyempre, pag na-involve ka sa politika, may mga negosyo ka, alam mo, ang daming implikasyon Ang daming pwedeng repercussions to yourself, to your business. Pero naisip ko naman, kami ni Joby, yung binanggit niya, no? Ang tagal na namin nagkasama. Noon pa, 30 years ago na, Joby, no? Grabe naman. Oh. Ngayon ko nakita na. Actually, mga bata pa tayo noon sa Congress Bata pa tayo noon. Kaka-graduate lang natin. Yes. Actually, ngayon ko lang nakita, Maricel, and I think Joby can confirm this, yung ganitong malawakang korupsyon. First time in the history of the Philippines na ang sindikato
hindi yung sindikatong may grupo o sindikatong dito o nandyan sa sindikato ng DOA, sindikato ng DP. Ito sindikato, gobyerno na eh. Involved sa lahat ng kawatan. Involved sa lahat ng nakawan. Hindi sekreto, ang katotohanan niya, Maricel, may usapan kami sa bangko. Siyempre, sa bangko naman, may kausap ka. Sabi ng bangko, nung tapos na kami, nag-usap kami on a certain project. Sabi nung bangko, at mataas yung kanyang posisyon, ayoko na sabihin pangalan, sabi niya, alam mo, sabi niya ngayon, no, wala nang gustong gumawa ng project ng gobyerno. Sabi ko, bakit sir? Sabi niya, laki ng hingian eh, 25-30%. And I was very surprised. Coming from a very private institution, a very conservative institution, alam niya yung ganun. So ako naman sabi ko, talaga sir, sabi ko, oo, sabi niya. Sabi ko, nga sir eh, sabi niya, wala nang matinong contractor ang gagawa. Sabi ko, alam mo sir, kahit siguro hindi matino, baka ayaw na rin eh. Dahil ayaw nilang magaya kay Janet Napoles. Yun. Tapos naglalakad kami, sabi ko, sir, matanong ko, bakit alam ninyo itong mga bagay na to? Sabi niya, alam mo Mike, ang mga contractors, umuutang sa amin. Naku. So sinasabi nila, magkano hiningin lagayan? Because they have to be honest with us, kailan ang singilan, kailan magyay. So, these things are open. Kwentuhan na ito ng lahat. Alam ng governors, alam ng mayors, alam na lahat ng congressman. For the first time, I think, no, yung malawakang nakawan, dito ko lang nakikita. Pero yung sinasabi po ninyo kanina na si Gutesa ay hawak ngayon o nasa pangangalaga ng Marines, paano po nakarating sa inyo yung impormasyon na yun? Kasi nung after the hearing, nagulat kasi ako na hindi siya, di ba dapat doon sa statement niya, sabi niya, humingi siya ng protection, ng custody for a witness protection program. So in fairness to Secretary Boying, sinabi ni Senator kinuwento ni Senator Marcoleta sa akin to sabi daw Secretary Boying, pumunta ka bukas sa DOJ. So, kaya ako nalaman yun dahil may report the next day, sabi ko si Gutesa hindi pumunta ng DOJ. Kaya tinabagan ko Senator Marcoleta at doon niya piniliwanag sa akin yung nangyari. So nung chinek ko, nasa na si Sergeant Gutesa, ang sabi sa akin, right after the hearing, pumunta na ng Marine Compound. Hindi ko siya kausap direkta. May linya lang kami, nagbibigay siya ng message, nagpaparating ako ng message, at doon ko nalaman yun sa Marine Compound. Tapos kanina nga doon sa interview na banggit ko, na doon sa Storycon, na several days ago, may umaaligid sa kanya, ang kwentong una sa akin, ang tawag na assassinate. Then I found out, umaaligid pala, at yung mga Marines mismo ang nakahuli. So I guess, nasa record nila yan, and that only validates na talagang kailangan niya ang Marines to protect himself. Mabilis na lang po, Kong, no? Si Chicky Verhel po ito. Kanina, paulit-ulit niyo pong sinabi, mafia ng gobyerno, sindikato, alam ng lahat. Parang open secret, kumbaga. So, ibig sabihin po, it's not just the lawmakers, no? Hindi lang sa legislative, pero sa tingin nyo ay hindi imposible na alam din ng ehekutibo o executive department. Yes, I would think so. As to kung sinong departments ang may alam, I would think alam ng DPWH yun, alam ng DBM ang nangyari. I'm not saying they're involved, of course, DPWH, talagang kailangan ng mga kawani doon. Pero sa release ng pondo sa DBM, natanong naman yan sa kanila. So, ano to napapag-usapan, and especially so sa ating mga kasama sa media, marami kayong nakakausap, marami kayong sources, marami nagkikwento sa inyo. I would think na lumalabas na itong mga ganitong kwentuhan. And this did not just happen last year. Nung una pa lang, kasi nga si Saldico became chairman of operations on the first year ni Speaker Martin Romualdez. So alam to ng mga pangulo din po? Well, nung SONA niya, sinabi na niya, di ba? May mga ganitong flood control projects. Previous to that, hindi ko alam. Pero I would think na dahil na nagpapa-imbestiga siya, sinabi niya, ayusin natin to, itigil nyo, mga walang maya naman kayo. Siguro naman, panahon na talagang linisin ng gobyerno. At kailangan talaga ng Pangulo na siya magdirektiba dito na makasuhan